kamusta? Nandito na naman tayo para sa isang masusing paghimay ng mga ideya. Isang malalim na pagsisid na naman. Oo, isang malalim na pagsisid. At para sa iyo na nakikinig, yung material na pinadala mo, grabe, talagang nakapag-isip sa amin. Talaga? Malalim yung pinanggagalingan niya, no? Sobra. Mula sa epilogo lang ng isang aklat, pero ang bigat ng idea na ang simbahan daw ngayon ay nakatayo sa isang napakahalagang sangdaan, isang threshold, sabi nga. Tama. Okay, let's unpack this. Ang misyon natin ngayon ay alamin kung ano ba talaga tong mga threshold na to sa kasaysayan. Bakit sinasabi ng may akda na yung pinakamalaking panganib sa atin ngayon, hindi pag-uusig, kundi kaginhawaan? Comfort, no? O comfort. At ano ba yung ibig sabihin ng mamuhay ng may magastos na katapatan o costly faithfulness? Magandang framing yan. Kasi ang central na tanong dito ay para sa bawat isa sa atin, di ba? Paano tayo tutugon sa isang mundong, ang bilis magbago? Totoo? Nakatayo raw tayo sa isang pambihirang sandali at yung mga desisyong natin ngayon mismo, yun yung huhubog sa kinabukasan ng pananampalataya. Handa ka na bang suriin to ng mas malaliman? Absolutely. Ang bigat ng premise na yan eh. So, sige, para maintindihan natin yung ngayon, balikan muna natin yung nakaraan. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng threshold sa konteksto ng kasaysayan ng simbahan? Magandang simula yan. Ang isang threshold, ayon sa kanya, ay isang mapagpasyong sandali. Isang turning point, kumbaga. Isang ahas buhay moment. Oo, isang ahas buhay moment kung saan yung mga aksyon o yung kakulangan ng aksyon ng isang henerasyon direktang makakaapekto sa landas ng mga susunod na salinlahi. Wow! At para mas klaro, hinati niya to sa dalawa. Yung una, thresholds of peril, mga yugto ng panganib. Okay, peril. Ang classic example nito, yung pag-uusig sa mga unang Kristiyano sa Jerusalem, yung nasa Acts chapter 8. Dahil sa panganib, napilitan silang mangalat. So yung akala mong magiging katapusan na, yun pala yung naging paraan para kumalat yung mensahe. Eksakto, yung parang dapat sanay banta, naging pambihirang pagkakataon. Ang laking kabalintunuan. Sobra. At dyan napapasok yung pangalawang uri, ang thresholds of opportunity, mga yugto ng pagkakataon. So, ito yung kabaligtaran. Hindi ka tinutulak ng panganib, hinihila ka ng pagkakataon. Tama. Dito, parang ang kasaysayan mismo ang naghahanda ng daan. Halimbawa, yung Pax Romana, yung panahon ng kapayapaan sa ilalim ng Roma. Oo, yung mga kalsada, yung relative safety sa pag-travel. Yun mismo. Ginamit ni Pablo yon para maglakbay ng malayo. O kaya, isipin mo yung pag-iimbento ng printing press. Bigla, yung Biblia na para lang sa ilan, biglang naging accessible sa napakaraming tao. Okay, so you have peril pushing you out and opportunity pulling you forward. Pero sa dulo, pareho silang mga pinto, no? At sa bawat pinto, may isang pagpili. Yan ang puso ng bawat threshold. Mananatili ka ba sa pamilyar, sa komportable, o hahakbang ka palabas ng may pananampalataya? May isang linyang tumatak talaga sa akin sa text. Ano yun? Sabi niya, hindi naaalala ng kasaysayan ang mga maingat. Naaalala nito ang mga tapat. History doesn't remember the careful, it remembers the faithful. Grabe, that's powerful. At here's where it gets really interesting para sa akin. Kasi madaling tignan yung nakaraan at sabihin, wow, ang laking threshold niyan. Pero sinasabi niya na yon, nasa isang bagong threshold tayo. Oo, bilang isang convergence, isang pagsama-sama ng tatlong malalaking pagbabago. Una, demographic. Demographics, paano? Yung komposisyon ng mga komunidad natin, nag-iiba. Dahil sa migration, yung kapitbahay mo baka galing na sa ibang bansa, ibang kultura, ibang paniniwala. Which is true. Yung mission field na dati kailangan mo pang liparin, ngayon baka nasa kabilang kanto na lang. Yan yon. At konektado yan sa pangalawa, geographic, urbanisasyon. Ang mga syudad ang nagiging sentro. At pangatlo, na siguro pinakamalaki sa lahat, ay teknolohiko. The internet.
Oo, binura na ng digital technology yung mga pisikal na hangganan. Pero binago din ito yung kahulugan ng komunidad. Ang hamon, manatili sa mga lumang paraan na hindi na efektibo. Pero yung pangako, grabe. Isang kapasidad na umabot sa mga tao na hindi man lang natin pinangarap noon. Napakalaking pagbabago nga at kung ganyan kalaki yung hamon, hindi pwedeng business as usual lang yung tugon, di ba? Sabi ng may akda, may 3 kilos na kailangan at ang ginamit niyang salita ay grammar daw ito ng Ebanghelyo. Oo, hindi lang suggestions. Pundasyon mismo. What's fascinating here is, sabi niya, hindi ka pwedeng mamili ng isa lang sa 3. Magkakabuhol sila. Yung una ay pag-alis or to go. Humayo. Pero nililinaw niya, hindi lang ito simpleng paglipat ng lugar. Ang ugat nito ay gawing tangible o nahahawakan ang ebanghelyo. Kailangan ng presensya. So, hindi lang pag-share ng link. It's about being there physically. Yung andyan ka talaga. Exactly. Ang ultimate example daw nito, yung pagkakatawang tao ni Kristo. Ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan sa gitna natin. Hindi siya nag-Zoom call, pumunta siya. Gets ko. So, yung pag-alis, yun yung pagtawid ng anumang hangganan, kultural, linguistiko, social, para dalhin yung mensahe. Yun. Okay, that makes sense. Pero paano naman yung mga naiiwan? Hindi naman lahat pwedeng umalis. Diyan ba papasok yung pangalawa, yung pagpapadala? Diyan na diyan. To send. Ito yung kilos ng buong komunidad. Kung yung pag-alis pwedeng individual, yung pagpapadala laging corporate. Ito yung pag-release ng tao at yaman. Yung example sa Antioch, di ba? Yung pinadala nila sina Paul at Barnabas? Yun yung classic example. Hindi sila nagreklamo na teka. Sila yung best leaders natin, wag niyong silang kunin? Hindi. Ipinatong nila ang kamay at pinalaya sila. Wow, ang hirap nun. Parang pagtalikod sa mentality na amin to. Sinasabi nila, hindi kayo para sa amin lang, para kayo sa mundo. Yan mismo yung punto na mas malaki yung layunin ng Diyos kesa sa comfort ng lokal na simbahan. Pero syempre itong dalawang to, pag-alis, pagpapadala, hindi to madali yan. May bayad? May bayad. At dyan papasok ang pangatlong kilos. I'm guessing ito na yung pagsasakripisyo? Oo, to sacrifice. Ito yung nagbibigay ng cruciform shape o hugis krus sa misyon. Walang tunay na misyon na walang sakripisyo. Pasanin ng krus. Direkta niyang inugnay dyan. Pero, at ito ang mahalaga, nililinaw niya na yung sakripisyo, hindi ito kawalan for the sake of loss. Nakaugat ito sa pag-asa. Okay. Sa pagtitiwala na anumang isinuko para sa kaharian ay hindi nasasayang. Gaya ng sabi ni Jesus, di ba? Yung mawalan ng buhay dahil sa kanya, yun ang makasusumpong. Go send sacrifice. Ang lino ng balangkas. So, what does this all mean for us today? Kasi pagkatapos niyang ilatag yan, may matinding babala siya. At ang nakakagulat, hindi ito tungkol sa mga banta sa labas. Nasa loob daw. Dito talaga pinakamatapang yung kritisismo ng text. Ang pinakamalaking panganib daw sa simbahan ngayon ay hindi oposisyon, kundi accommodation from within. Pagiging kampante. Oo, kaginhawaan. May linya siyang binitawan na grabe, tumagos talaga. Sabi niya, "The global church does not suffer from a lack of information. It suffers from a surplus of familiarity without surrender." Wow. Teka, pag nilayan natin yan, a surplus of familiarity without surrender. Ang sakit nun. Parang sinasabi niya na alam natin lahat ng verses, lahat ng kanta, pero hindi nito binabago ang buhay natin. Sa atin. Isang malakas na sampal yan. At may kasunod pa, obedience delayed has quietly become obedience denied. Aray! Ang pagpapaliban sa pagsunod ay pagsuway na rin pala. Oo, dahil sa comfort, naging dalubhasa raw tayo sa gathering, sa pagtitipon. Ang galing nating mag-event, mag-worship sa loob ng building natin. Pero yung costly movement outward, yung magastos na pagkilos palabas, doon tayo nagkukulang. Doon natin nakalimutan. Yan daw ang tatak ng mga unang mananampalataya. At dahil dyan, nag-iba na rin yung sukatan natin ng success. Ang tinitingnan natin yung attendance, yung budget, yung ganda ng building, Yung mga bagay na madaling bilangin. imbes na yung mas mahirap sukatin pero mas mahalaga.
Ang pagsunod. Pagsunod sa Diyos na nagsasabing humayo. Eksakto. Ang sukatan naging institutional maintenance imbes na missional movement. At yan daw ang pinakamalaking hadlang sa atin. Hindi resources, kundi kakulangan sa tapang na isakripisyo ang comfort. Okay, so kung yan yung problema, it sounds bleak. Paano tayo lalabas dito? Nagbigay ba siya ng mga konkretong paraan para isalin to sa pagkilos? Kasi kung hindi, sermon lang to, hindi strategy. This raises the most important question, di ba? Paano to magiging practical? At oo, hindi niya tayo iniwan sa ere. Naglatag siya ng 3 tanong, hindi para sa isang tao lang, kundi para sa buong komunidad. Sige, ano yung una? Una, anong isang sakripisyong pagbabago sa oras, yaman o prioridad ang magagawa natin bilang isang grupo ngayong taon para kumilos palabas? Gusto ko yung pagka-specific niyan, isang pagbabago, hindi isang listahan, at kailangan may sakripisyo. Kailangan may bibitawan. Oo, hindi pwedeng generic na will be more missional. Kailangan mong pangalanan yung isusuko ninyo. Tama. Pangalawang tanong, anong unreached community ang maaari nating ampunin sa panalangin, pakikipagtulungan at kung posible, sa presensya? Ang ganda ng salitang ampon. Hindi lang bisitahin. Ang pag-ampon, pang matagalan yan. Isang commitment. Oo, paglalagak ng puso, hindi pa tingi-tingi. Yung unang 2 tanong tungkol sa outward action ng community. Pero minsan, yung hadlang, yung sino ang gagawa. 'Di ba? Sinasagot ba yan ang pangatlong tanong? Sakto. Yan ang tinutumbok ng pangatlo. Sino sa ating grupo ang may kalooban at mga regalo para umalis at paano natin silang ihahanda, susuportahan at sasamahan? So yung community ang nagiging sender? Oo, tungkulin ng komunidad na maging aktibong tagapagpadala, hindi lang nagpapaalam sa airport, kasama sa training, sa financial support, sa emotional at spiritual care. It's a whole ecosystem of mission. May umaalis, may nagpapadala, lahat nagsasakripisyo. Bukod sa mga tanong na yan, may mga mabilis bang hakbang siyang sinuggest para sa ating nakikinig ngayon? Meron. Ilang practical na suhestyon. Una, linawin mo ang personal mong papel. Ikaw ba ay goer, sender, o mobilizer? Okay, find your role. Pangalawa, pumili ka ng isang unreached people group. Pag-aralan mo, ipanalangin mo, gawin mong personal. At pangatlo, na siguro pinakamahirap, itulak mo ang pagbabago sa isang konkretong istruktura sa community nyo. Tulad ng? Yung budget, yung discipleship program, yung calendar ng activities, paano ito mababago para masalamin na ang misyon ang sentro, hindi lang isang departament? Grabe, talagang malalim. So bilang pagbubuot para sa iyo na sumubaybay, sinuri natin yung konsepto ng thresholds, itong mga sangandaan sa kasaysayan. Pinag-usapan natin yung grammar ng misyon, di ba? O yung pag-alis, pagpapadala at pagsasakripisyo. At hinarap natin yung matapang na babala laban sa kaginhawaan na siyang nagiging hadlang sa tunay na pagsunod. If we connect this to the bigger picture, malinaw na hindi ito isinulat para hangaan lang natin. Isinulat ito para manggising, para mag-udyok. Hindi lang pagbabago ng informasyon, kundi pagbabago ng direksyon. Isang reorientation. Palayo sa sarili, patungo sa misyon ng Diyos. At para sa iyo na nakikinig, nagtapos yung text sa isang napakagandang imahe at hamon. Sabi ng may akda, live in such a way that when history gives way to eternity, your life can be traced into the praise of the nations. Grabe yung linyang yan. Sa Filipino, mamuhay ka sa paraan na kapag ang kasaysayan ay nagbigay daan sa kawalang hanggang, ang buhay mo ay mababakas sa papuri ng mga bansa. Hindi lang ang buhay ng mga sikat na misyonero, ang buhay mo. Isang napakagandang larawan ng isang buhay na ang saysay mas malaki pa sa sarili niyang kwento. Kaya iniiwan namin sa iyo ang tanong na ito, ano ang magiging itsura kung ang buhay mo, hindi lang ang iyong paniniwala, kundi ang iyong budget, ang iyong schedule, ang iyong mga pangarap ay huhubugin ng layuning ito? Kung seryoso mong haharapin ang threshold na kinatatayuan mo ngayon, ano ang isang bagay na babaguhin mo? Hindi bukas o sa isang araw, kundi ngayon, para maging salamin ng misyon na ito sa mundo.